May problema ako? Lagi si Maya ang unang tinatawagan ko. Hindi ko kailangan mag-explain ng matagal. Alam na niya agad kung ano ang kailangan ko. Kaya naman, noong maramdaman ko na may something na talaga, si Maya pa din ang nilapitan ko. Nagkita kami ni Maya sa coffee shop, doon malapit sa school namin. Doon kami laging nagkukwentuhan. Yung corner table na malapit sa bintana. Lagi yun ang kwentuhan spot namin. Pag nandoon ako sa harap niya, parang nababawasan ang problema ko. Ganun ang epekto niya sa akin. Pagkasama ko siya, ang gaan ng pakiramdam ko. Kaya naman, agad-agad akong nagkwento sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Yung pagiging distant ni CJ. Yung mga canceled plans. Yung mga chats naging may iikli na para bang napipilitan na lang siya mag-reply. Sinabi ko rin kay Maya na natatakot ako. Na baka may iba na. May iba na siyang mahal. Alam mo yung feeling na habang sinasabi mo yung isang bagay, mas nagiging totoo siya. Ganun yung nararamdaman ko habang kinukwento ko kay Maya. Umiyak ako. Hindi ko na napigilan. At si Maya, nakikinig siya. Hawak ang kamay ko. Hindi ako iniwan ni Maya. Sa tingin ko noon, swerte ako na may ganyang kaibigan. Sabi niya sa akin, naiintindihan kita, Andrea. Siguro stressed lang si CJ sa work kaya niya nagagawa yan. Sabi niya, ikaw pa rin yung mahal niya. Sigurado siya doon. Natuwa naman ako. Gumaan bahagya yung nararamdaman ko. Pero nung pauwi na ako, may isang bagay na naiwan sa isipan ko. Yung sagot niya, parang too fast. Parang ready na siyang sumagot bago pa man matapos ang kwento ko. Baka naman nag-iisip lang ako ng masama. Baka wala lang yun. Pero yun na naman yung kutob ko. Bumabalik na naman siya. Sabi nila, ang best friend mo, siya ang pinaka-honest sa'yo. Pero paano kung yung pinakaalam ng lahat ng tungkol sa'yo, siya pa ang may pinakamalaking tinatago?